Oh, tanga! Tanga ka, sa totoo lang. Ha? Wala kang kwentang vice president. Oh, mag-swimming ka na lang sa inidoro, dong ka nababagay. 'Di ba? Kapal na mukha nito talaga. 'Di ba? Ang kapal na mukha. Tinuruan pa yung mga Cebuano na magalit sa gobyerno. Bugok! So, yan mga pre, pag-usapan natin ngayon itong mga pinagagawa ni Sara Duterte, no? Itong kanyang tree planting, no? Alam mo, ito si Sara Duterte, meron siyang proyekto na tree planting, no? Meron ding libreng sakay. Yun po yung pag-uusapan natin ngayon mga pre, no? Ang budget po na binigay, no, sa kanyang opisina ay bilyon, no? Bilyon po. Pero syempre, 'di ba? Yun na ba yung nagawa niyan? Yun na ba yung nagawa ni Sara, yung magtanim? Okay, tree planting at saka yung libreng sakay. Kasi kung tutuusin, siguro gagastos ka lang ng milyon yan 'di ba? Pero kasi si Sara Duterte ay binadgetan po ng bilyon. 'Di ba? Tapos ang nagawa niya lang sa pagiging DepEd secretary niya ay ang mga tree planting na yan. Okay naman po yung tree planting, wala naman pong problema diyan 'Di ba? Wala pong problema diyan. Yung libreng sakay, okay lang din 'yan, wala pong problema 'yan. At para makatipid yung mga yung mga kapwa natin Pilipino, lalong-lalo na diyan sa Metro Manila, 'di ba? Okay lang 'yan. Ang kaso po dito, ang problema po dito, no? Nasa na yung billion na budget, 'di ba? Bakit 'yan lang yung nagawa nitong ating tamad na Vice President? Feeling magaling, tamad naman, okay? Ito po yung opinion ko lang to Tamad, 'di ba? Walang silbi. Oo, para sa akin, okay? Kasi tingnan niyo binigyan ka ng napakalaking budget tapos yan lang yung nagawa mo. Sige, isipin niyo po. Libreng sakay lang. Nag-i-expect pa po yung mga Pilipino na kung ano yung magagawa nitong Vice President ng Pilipinas. Nag-i-expect, 'di ba? Kasi umasa na sila, okay, nagkaroon na ng libreng sakay, okay? Tree planting, okay? Akala nila tuloy-tuloy yung gagawin ng nitong si Sara Duterte, pero wala po. 'Di ba? Wala, palustay-lustay lang, 'di ba? Patamad-tamad lang. Ito ba yung klase ng tao na iboboto nyo bilang isang presidente nyo? 'Di ba? Na walang initiative, wala pong initiative. 'Di ba? Eto, pakita ko po sa inyo. Tingnan niyo po ito. Yan pakitang tao lang po ito si Sara Duterte. Tingnan niyo. Si PBBM. Alam kong may tree planting din yan si Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi po yan nagaganyan, na pupunta ka sa isang sulok, uupo ka, maghahawa ka ng maliit na gusto mong itanim, picture ka kaunti, andin bibitawan mo na, boom, sila na yung magtatanim yun. Wala, pakitang tao lang yun, di ba? Hindi maganda yung ganyang style. Tingnan nyo meron pa akong ipapakita sa inyo. Ewan ko kung nandito yun sa cellphone ko na to, no? Pakita ko po sa inyo. Ewan ko lang kung nandito yun. Okay. So wala po dito. Ayan, kasi kinumpara po nila si Leni Robredo at si Sara Duterte, 'di ba? Kasi sabi doon sa post na 'yon, si Leni Robredo po ay liwanag ng dilim, 'di ba? Habang si Sara Duterte ay nagwawala sa dilim. So ikumpara niyo po yung dalawa, 'di ba? Si Leni Robredo po walang issue sa pangungurakot, sa pagnanakaw. Okay? Pero si Sara Duterte po, grabe po yung issue niya sa pagnanakaw. 'Di ba? Oo, halos hindi na natin mabilang kung ano-ano ba yung mga ninakaw ni Sara Duterte. 'Di ba? Marami po. Oo, so eto pa. Pumunta po siya ng Cebu, and then parang tinuruan niya yung mga Cebuano na hindi, may karapatan kayong magalit sa administrasyon, sa Pangulo. 'Di ba? Oo. Tinuturuan niya pa ang mga Cebuano na magalit. Kasi gamit na gamit niya yung mga Cebuano. Ginagamit niya yung galit ng mga Cebuano. 'Di ba? Gagamitin kayo. Akalain niyo yan? So ito po, panoorin po natin ito Gagamitin kayo ng isang vice president, yung galit ninyo. 'Di ba?
gagamitin para siya yung umangat? Tama ba yun? Kasi kung talagang magaling ka, talagang maangas ka, talagang matalino ka, dumiskarte ka sa sarili mo. 'Di ba? Hindi yung manggagamit ka pa ng ibang tao, ng mga inosente yan eh. Oh, gagamitin yung galit mga Cebuano para ikaw yung umangat, ikaw yung magkapera, ikaw yung kumita. 'Di ba? Gagawin mo silang puhunan. Tama ba 'yon? Oh, ito po, panoorin po natin ito mga pre. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na may karapatan ng taong bayan na magpahayag ng galit laban sa gobyerno. Nakatutok si Ivan. Akalain nyo 'yon? May karapatan daw ang taong bayan, no? Na magalit sa gobyerno. Tama ba 'yon? Ako'y naniniwala na may karapatan talaga ang mga Pilipino na magalit kay Sara Duterte dahil tatamad-tamad ito. 'Di ba? Tatamad-tamad po, wala pong ginagawa kundi ang manghila pababa, hinihila yung ating presidente pababa, sinisiraan ng kanyang mga kampo ng demonyo na may mga sungay ng mga anak ng dilim, 'di ba? Ako galit ako. Galit ako dito sa kampo ni Sara Duterte. Kasi bakit? Diyan po nagsisimula yung mga fake news sa kanila. Hindi po sa Malacanang, hindi po sa Pangulo, hindi sa First Lady, hindi sa Kamara, hindi kay Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Yung mga yan, yung binabanatan ni Sara Duterte, minsan tao din kasi yung mga yan eh. Kaya minsan nagre-react din sila. Si Sara Duterte halos araw-araw bumabanat, 'di ba? Halos araw-araw po bumabanat. Tapos ang Pangulo, pag sumagot lang ng isang beses, galit na yung mga kampo ni Sara Duterte. Kaya mabuti na lang talaga merong Attorney Claire Castro. 'Di ba? Merong Attorney Claire Castro na talaga namang palaban. Tingnan nyo, hindi kayo inurungan. Nung nagsalita si Attorney Claire Castro, unang araw niya, galit agad kayo. Oo, galit na galit agad kayo. Pero hindi nagpasindak si Attorney Claire. 'Di ba? Inaraw-araw po kayo. Binanatan kayo sa tamang pagbanat. Hindi pambabalahura. 'Di ba? Si Attorney Claire nagpo-focus dun sa issue. Ganun po. Kasi hindi nyo kaya si Attorney Claire eh. Hindi nyo kaya yung administrasyon sa totoo lang. Oo, kasi yung administrasyon, pag bumanat sa inyo, nagpo-focus po sila doon sa issue. Hindi po sa pamimersonal, sa physical na anyo ninyo. Hindi. 'Di ba? Focus sila sa issue at hindi kayo minumura. Partida ha. Hindi kayo minumura. So pakinggan po natin ito. Nitong Sabado, pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isinagawang indignation rally sa Mandaue City kung saan niya binatiko si Pangulong Bongbong Marcos. Wala man sa rally. Nagpasalamat naman ang si Digong kasi ano na to eh, kumbaga kabado na to eh. 'Di ba? Kabado na po kasi tinatrabaho na si Digong eh. Kaya gusto niya atat na itong si Digong na makaupo na sa Malacanang yung kanyang anak. Gusto niyang patalsikin muna yung Pangulo tapos si anak niyang palustay-lustay lang makaupo sa Malacanang para sila na naman yung maghari sa Pilipinas. Kasi gaganti po, gagawa ng hindi maganda yung pamilya na yan. 'Di ba? Sino ba sa pamilya ni Digong ang hindi gumagawa ng tama? Si Sara Duterte, si Pulong, si Basti. 'Di ba? Sino pa ba? Sara, Pulong, Basti. Yun lang yung ano ko eh. Sara, Pulong, Basti. 'Di ba? Sila po ang mga sila yung mga totoong mamamatay tao. Pero pinapakilala nila sa media, sa mga Pilipino na hindi, ganito kami kabait, mabait kami, mahal namin kayo, 'di ba? Tapos gagamitin gamit nila yung presyo ng bigas eh. Na pangako daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos, samantalang pangarap 'yon. Ginagamit nila 'yon. 'Di ba? Hindi mawala-wala sa linya 'yon, palagi nilang ginagamit 'yon para pambanat sa ating mahal na Pangulo. Kunyari, concern sila sa inyo. Gutom na ang mga Pilipino. Yun yung sabi ni Digong. 'Di ba? Pero nung siya pa ang presidente ng Pilipinas, anong sabi niya sa mga jeepney driver? Putang ina nyo pag hindi kayo sumunod dyan. Hindi pala ganun. Sabi niya, wala akong pake. Kahit magutom kayo dyan. I think minura niya yung yung mga jeepney driver dun eh.
'Di ba? Kasi nga gustong papalitan ni Digong yung ginagamit ng mga jeepney driver na makabagong na technology na galing sa China, 'di ba? So yun po yun mga preno. Ito si Digong talaga hindi ito nakakatulong sa ating bansa. Digong, Sara Duterte, Pulong, meron pa palang Baste. Oo, na ang yabang. Tayo Baste, suntukan tayo sa loob ng RAM. Putang ina mo ka. 'Di ba? Ay sorry, nadulas. Sorry. Ang aking bunganga talaga minsan nadudulas Pasensya na ha. Tao lang. Alam ko hindi ka tatablan yan kasi 'di ba? Expert kayo diyan sa mga ganyang style. Oo. Pag nasaktan kayo sa pagmura sa inyo, ibig sabihin weak kayo. 'Di ba? Weak kayo. Kayo gusto niyo murahin tapos pag kayo yung namura, iiyak kayo? Bobo ka pala Anak si Vice President Sara Duterte sa mga dumalo doon. Sa pagpunta niya sa Cebu kahapon, sinabi niya karapatan ng mga mamamayan na magpakita ng galit at karapatan ito, protektado ng saligang batas. Para na rin tingnan mo, palustay-lustay lang tapos nakatingin pa sa mga bata, kunyari mapagmahal sa bata, paluhod-luhod kunyari, hahawakan yung mukha, hahawakan yung ulo, bobo ka! 'Di ba? Bobo ka, Sara Duterte, gigil ako sa'yo. 'Di ba? Yan yung kaplastikan Tingnan nyo. Kaplastikan yan. Kung anak ko yung hinawakan mo sa ulo, nako, ewan ko lang. Baka pakainin kita ng XO na candy. Ha? Dahil mapagbigay po ako. Pag marami akong candy, bibigyan kita. Huwag mong gagawin to, Sara, ha? Huwag kang tatanga-tanga sa daan, ha? Huwag kang bobo, ha? Yung mga bata na yan, ginagamit mo pa? Putang ina talaga. Tingnan nyo. Hawakan sa noo. Kunyari mapagmahal sa mga bata. Kunyari mapagmahal. Pero nung binaha yung Metro Manila, maraming mga kabataan dyan, wala ka. Nasaan ka? 'Di ba? Gigil ako dito sa walang kwentang vice president na to. Tuloy natin. Nalalaman nila sa gobyerno ang gusto ng mga tao. Katungod man na sa mga tao, maipakita. Sa mga tao, bobo, walang laman yung utak. Ang kasuko, Tanga! Tanga ka, sa totoo lang. Ha? Wala kang kwentang vice president. Mag-swimming ka na lang sa inidoro, dong ka nababagay. 'Di ba? Kapal na mukha nito talaga. 'Di ba? Ang kapal na mukha. Tinuruan pa yung mga Cebuano na magalit sa gobyerno. Bugok! protected freedom of speech and expression sa ato ang nasod. So, Tuwang nasod sa imong naong. nga mahibalaan namo kaming mga nagatrabaho sa gobyerno kung unsay Ha? Nagtatrabaho ka ba sa gobyerno? O palustay-lustay ka lang sa gobyerno? Kailan ka pa nagtrabaho? Ano bang nagawa mo? Di ba ang manira sa gobyerno, yung gobyerno mismo sinisiraan mo, tapos ngayon sasabihin mo nagtatrabaho ka? Ang kapal ng mukha mo. Di ba? Sabi ng Malacanang Press Officer Claire Castro. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Pero para kay Castro, bakit daw ngayon lang niya ito sinasabi? Bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? Ganito kasi yan. Diba? Si Sara Duterte kasi nakikita niya na mahina sila. So sinusulsulan niya, hindi sinasalsalan sinusulsulan niya itong mga Cebuano na hindi magalit kayo sa administrasyon. Ganon. Kasi yung mga Cebuano ayaw po talagang suportahan si Sara. Although may mga sumusuporta naman sa kanya, pero hindi po lahat. Kaya
ang sabi ni Sara Duterte, hindi, may karapatan kayo magalit kayo. Para pag nagalit yung mga Cebuano, nagsigaw-sigaw dyan, nagrally dyan, papalakpak si Sara Duterte, hayahay siya. Di ba? Bakit? May nagtatanggol sa kanya eh. Medyo yung pagpapanik niya, mababawasan. Kasi hindi na makatulog ito. Dahil sa kabubuhan niya. O, di ba? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Hinihingan namin ang reaksyon si Vice President Duterte. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24. Kung hihingan niya ng reaksyon, no, bakit inuudyukan mo yung mga Cebuano na magalit? No comment po ako. Yun yung sagot niyan, 'di ba? Ano bang isasagot niyan? Bobo nga eh. 'Di ba? Hindi kita minumura, Sara Duterte. Sadyang bobo ka talaga. 'Di ba? Tatanga-tanga ka at manggagamit ka. 'Di ba? Naging tae yung Pilipinas nang dahil sa pamilya nyo. Yan yung totoo dyan. Nangamoy tae yung bansa dahil sa pamilya nyo. Tama, nagkalit-silit yung buhay ng mga Pilipino sa panahon ng COVID, di ba? So, ayun lang po yung ating reaction mga pre, no? Lahat ng mga kaalyado nitong mga kampo ng demonyo, diretso po natin sa Inidoro, okay? Pero bago po natin diretso sa Inidoro, ipahid muna natin sa muna natin sa yung may tae ba, no? Idikit muna natin sa pader na may tae bago natin i-flash sa Inidoro. Naiintindihan niyo po ba yung mga sinasabi ko? Ibig sabihin lang yan, no? Hindi ka talaga namin gusto, Sara Duterte, at yung mga pinapakilala niyong mga kandidato. Para saan kayo? Number 1 kayo sa amin. Number 1 kayo sa Inidoro. Sabay-sabay talaga yan. Maniwala kayo sa akin. Kung may makalusot man dyan. 'Di ba? Alanganin pa yung isa. So, yun lang guys, no? Ayan na. So, bukas, kita-kits po ulit tayo. Pasensya na, wala po tayong live ngayon kasi medyo napagod lang. Tingnan natin mamaya kung may another video pa po tayo. So, yun lang guys. Ingat, kita-kits po sa susunod na video.